Magandang buhay! Today's recipe, sigurado ako magugustuhan nyo. Isang Korean dish ang ating lulutuin. Magluluto tayo ng Korean style pork bulgogi. At umpisan muna natin sa paghiwa ng ating karneng baboy at gumamit pala ako rito ng pork loin. At hihiwain lang natin to ng mga 2 to 3 mm na kapal. Yung parang gumagawa kayo ng tapa. At yung taba na tinrim natin, tinabilang natin, pero isasama rin natin yan mamaya pag minarinate na natin. Ngayon, pag medyo hirap kayo sa paghiwa ng karne, lalo na pag sobrang nipis, pahiwa nyo na lang doon sa pinagbilhan nyo. Tapos gagawin natin dito, marinate lang natin to. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng konting MSG. Tapos lagay din tayo ng black pepper powder. At lagay tayo ng brown sugar. At syempre, lalagyan natin to ng chopped garlic. At para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. At yung pinaka-sikreto pala ng ingredients na to ay gagamit tayo ng sweet soy sauce. Ngayon, depende po yan sa inyo kahit na anong brand. Tapos, lalagyan natin to ng 1/4 cup kasi yung ating karne ay 600 grams. So, lalagay tayo ng 1/4 cup na sweet soy sauce. Yung tawag dito ng iba ay kikap manis. Lagay din tayo ng sesame oil, tapos haluin natin ng maigi. At maganda yan pag ilagay muna natin sa ating ref for at least an hour. Mga 1 oras nating i-marinate para talagang pumasok yung ating seasoning na nilagay. Tapos lagyan natin to ng sibuyas at sibuyas dahon, spring onion. Hihalo na rin natin doon sa ating marination. Tapos maganda yan, tulad ng sinabi ko, i-marinate muna natin, balik natin sa ating ref for at least 1 hour. After 1 hour, lagay lang ng katamtamang dami ng mantika sa ating kawali na paglulutuan. Tapos i-shallow fry natin yung ating pork bulgogi na minarinate. At moderate flame lang yung gagamitin natin hanggang mag-caramelize. Pero habang sinashallow fry natin ito, maglalabas ng water content yung ating karne. Kaya magkakaroon ng konting sabaw yan. Tapos gagawin natin, tuloy-tuloy lang natin yung haluin hanggang sa mag-caramelize yung ating sauce. That will take around 15 to 20 minutes at moderate flame lang yung gagamitin natin. Ngayon, kung meron kayong griddle, pag kumakain kayo pag nagsangyupsal kayo, ito rin yung timpla nito, yung nilalagay lang natin doon sa atin na pan grill. Pwede nyo ring lutuin yan doon. Since na medyo madalian to, ginawa natin ay shinalo fry na lang natin sa ating kawali. After 20 minutes, almost done na, nagmantika na ulit yung ating baboy at nag-caramelize na yung ating marination. So, konting halo na lang. It will take siguro mga another minute. Tapos, lipat na natin sa ating serving plate. At pinaka-the best na partner nito ay kimchi. Tapos, lagyan na rin natin to ng garnishing. Toasted sesame seeds. Tapos, enjoy na natin. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. At kung bago kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.